Sa mga oras na ito, mga kaibigan, makakasama po natin ang isang tao na 10 taon na nagtiis ng kanyang diabetes. Okay? 10 years. Pero sa nakalipas pong mga buwan, napatunayan niya po na totoo yung sinasabi ni Dr. Paragas ng Verwan Rev Enterprise na kayang i-correct ang diabetes gaano mang katagal yan na tumama sa iyo o iyong tinitiis. Okay? Mga kaibigan, makakasama po natin si Sister Stella Angeles. Sister, magandang hapon po. Magandang hapon naman. Opo, at maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na makasama kami ngayon at makapanayan po namin sa araw na ito. O basta sa ikabubuti ng karamihan, lagi ako diyang okay. Okay. So, Sister, maliban po doon sa nabanggit ko kanina, pwede po bang mabigyan niyo pa kami ng ilang mapagkakakilanlan sa inyo, Sister Stella? So, ako po si Sister Stella Angeles. Ako po ay miyembro ng Daughters of St. Paul, isang international congregation, religious congregation. So, sa ngayon po, ako ay mahigit ng siguro mga malapit na mag-40 kasi nag-enter po ako ng 1975 sa congregation. Sa congregation. So, more than 25 years ago, na-assign na rin po ako dito sa Naga. Pero after so long a time, bumalik uli ako. So, galing ng ibang lugar, bumalik kayo sa Naga. Kayo po ay isilang saan lugar? Ano pong family roots? At iba pang pagkakakilan? Okay. Taga-ano po ako, taga Cavite. At ang aking pong pinanggalingan ay pamilya ng mga Angeles. Kaya nga pag binibiro ako, Angeles kami, ang mga Angeles dito, di ba? So sabi ko, oo, pero ang sa roots namin, siguro galing din yan sa aming lugar. At doon sa amin sa Cavite, talaga namang, kumbaga, may mga, yun ang pinakamaraming Angeles. Okay. So if I may ask, ilang taon na po kayo, Sister? Ngayon, 64. Okay. So 40 years na kayo as a nun bilang isang madre. Malapit na po. At yung edad niya. Okay, so Sister, dito po sa gaya ng nabanggit ko kanina, and for you to confirm, ano pong partikular na kondisyon ng inyong kalusugan ang naging dahilan upang piliin nyo po na maibalik na sa maayos na kalagayan uli ito gamit po yung konseptong tubig at mga mineral? Okay, kasi noon, more than 10 years na akong diabetic. At the same time, sa aking pag-inom ng mga synthetic medicines na po, para bagang napapansin ko at nararamdaman ko na talagang hindi pwedeng mawala ang mga side effects, di ba? So, sabi ko, ano kaya ang pwedeng mangyari kung makakahanap tayo ng isang lunas na natural at hindi man nagkakaroon ng mga side effects. Sa kondisyon nyo po, 10 taon na yon, ilang gamot ang tinitake ninyo o yung mga conventional medicine tinitake ninyo at sa gaano katagal na panahon din kayo nag-take? Kasi pagkakaalam ko pag diabetic po, hindi naman instantly nagme-medicate sila. Kayo po, ilang taong kayo nang nagme-medicine at ilang gamot po yung tinitake nyo araw-araw? Sa loob ng 10 taon na yan, siguro mga everyday, mga 4 o 5 gamot ang nainom ko. Iba-ibang klase. So, kung isosolve natin magkano yung mga nagagastos ko, talaga napakalaki. Sa loob ng 10 taon? Sa loob ng 1 buwan lang. Okay. So, yung all throughout that 10 years talaga pong continuous, dependent kayo sa gamot? Opo, hindi pwedeng hindi kasi natatakot din naman ako pag sabi ng doktor na this is a lifetime medication. So yun agad ang sinabi sa inyo? Yun po ang sinasabi agad ng mga... kasi noong ma-found out na mataas ang aking blood sugar, sasabihin agad sa akin ng doktor na, Sister, this is a lifetime medication. Hindi ka pwedeng mawalan nito. So ano po yung naramdaman nyo nang sabihin sa'yo, habang buhay ka na, Sister, iinom niyan? Talagang para kang, alipin ka na ng mga gamot, di ba? So, tinanggap nyo na ba agad yun, yung kondisyon na sinabi sa inyo na habang buhay ka ng ganyan? Actually, masakit talagang aminin yun di ba? So, sabi ko, siguro may mga means and ways by which I can
minimize ang mga iniinom kong mga gamot. Tsaka, nakikita ko talaga ang side effect na mangyayari kasi marami akong mga kaibigan, marami akong mga experiences na makikita ko na kahit nagme-medication sila, kahit may mga bawa nag-insulin na sila, wala naman talagang nabubuhay. No? Whether they like it or not, mamamatay din sila. So, yung pong blood sugar nyo, kung natatandaan nyo, ilan po yung pinakamataas at lalo na nung na-discover to, ano po yung naging range niya? Noong first na na-discover, actually, 160 lang siya. Pero may mga ups and downs siya. Umabot ako hanggang 400. Talaga, yun yung pinakamatindi na. And that was how many years ago? Siguro mga 6 years ago, ganyan. Okay. So, ito po yung naging dahilan. Alam nyo na mayroon siyang magiging side effects. At sabi nyo nga, naghanap kayo ng natural na lunas. Na meron pa, although sinabi sa inyo, habang buhay na to, meron pang paraan para ma-correct siya sa natural na pamamaraan. Ngayon, sa akin pong pagkakaalam, kayo po ay hinikayat ni Father Philip Bersabe. Yes, yung ating nakapanayin din po si Father Philip the first nung nakalipas sa mga buwan. Ano po. At nai-adapt din yung konsepto ng tubig at mga mineral at yung paggamit po ng ionic concentrated mineral drops. Ano po yung naging reaksyon nyo nung malaman nyo na yung hinggil po sa concept na yon na tubig at mga mineral, sister? Noon, para syempre apprehensive ako, So sabi ko, totoo kaya yan? Pero nakita ko naman ang sinseridad niya. Actually, binigyan niya ako ng libre muna para siguro pakagatin ako. Anyway, sabi ko, sige, I will try. Pero noong mga parang 2 months niya akong binigyan ng gamot, parang nare-realize ko na there is talaga kaunting pagbabago. Ganon. So, yung naging pagpapakilala po sa inyo ni Father Philip, maliban dun sa libre ibinigay sa inyo, ano po yung naging dahilan na tanggapin nyo yon? So, una, sincere si Father Philip. Pero may nakita ba kayong pagkakaiba kay Father Philip mula nung gumamit siya ng Ionic CMD? Kasi sabi niya sa akin, high blood daw siya. And then, after ng how many months, nag-normal yung kanyang blood pressure. And then, nakikita ko rin na naging mas active siya at saka yung kanyang personality parang naging enthusiastic and kumbaga ang wellness na tinatawag nakikita mo sa kanya, gano'n. So, yun po yung nakapag-encourage niyo? Yun, more or less. More or less. Okay. So, halos common reaction na po, Sister Estela, na karamihan po ng mga ipinakilala yung konsepto ng tubig at mga mineral bilang sagot sa kalusugan, para pong binabaliwala lang nila. And then, para po sa inyo, ano po yung naging dahilan at naging interesado kayo na i-adapt yung concept na to? Para sa akin, nakikita ko na this is really God-given since it is natural, no? So sabi ko, talagang ang Panginoon ay napakabait. Nagagamitin niya lahat ng means and ways na ma-discover ng tao ang mga kagalingan na pwede niyang magamit, di ba? At the same time, nakita ko rin na sa paggamit nito, walang mawawala sa akin. Walang mawawala at the same walang mawawala at mag-gain pa ako. So sabi ko, bakit hindi ko ito talaga bigyan ng continuation? So noong nakikita ko na even yung mga reaction ng body ko, tapos yung mga movements ko, and then yung mga feelings ko na parang noon ay natatakot ako na wag akong yung bagang halimbawa iinom ng gamot, wala namang nangyayari, balik-balik lang naman. So sabi ko, tingnan ko talaga, I will try. So yun, nagpatuloy ako hanggang sa ngayon. So that was, kailan po kayo nag-start, sister? If I remember right, nag-start ako March. Okay. Si Father Philip po started January. Oo nga. And then February. Nauna siya sa inyo talaga. And mga 4 months nga una niya sa akin eh. Precisely. And so yung pagdala niyo po sa isinagawa naming seminar, health seminar, kasi lahat po ng mga first-time patients ni Dr. Renato Paragas ay kinakailangan pong dumalo sa ating health seminar. And dun sa pagdalo niyo po, sister, ano pong bahagi nung seminar na yon ang kumimbinsi sa inyo na magsabi at maniwala na ito na ang konsepto na to ang yung sagot doon sa inyong katanungan na anong solusyon ang makakapag-correct na inyong diabetes at hypertension? Okay. Kasi nga yung concept na
we need really minerals in our health. So, kung lacking ang minerals, lacking din ng mga immune systems, mga ganyan. So, sabi ko, ang importante pa talaga, ma-realize mo kung ano ang kulang na dapat mong punan sa ating health. Okay. So, yun yung bahagi mismo ng seminar na inyo pong na-appreciate. Sister, during the process, mayroon po ba kayo naging pag-alinlangan at pag-aalala bago nyo tuluyang sinunod yung dapat gawin base po sa aming konsepto? Talagang may mga apprehensions, no? Kasi nga sabi ko, nagtatanong din ako sa sarili ko, bakit tubig lang naman yan, tsaka mineral, ano makakabuti dyan? Ganon. Pero noong napaliwanagan ako sa seminar, na ang pala talaga, ang mineral is very important. So, na-realize ko na talaga palang sa ating katawan, ang importante lamang ay bawasan yung mga dati nating yung lifestyle na hindi maganda, yung mga bawal na kinakain natin. Tapos yung mga hindi naman kailangan na kinakain, ay kakain ka pa ng kakain. So, na-realize ko na even sa ating kalusugan, importante talaga yung malaman mo kung ano ba ang mabuti, kung ano ba ang hindi mabuti. So, merong apprehension. So, yun sa apprehension na po, ano po yung pinakamatindi? Kasi 10 taon po kayong gumamit ng gamot. And ang isa po sa sinasabi natin yung mga conventional medicines na yun, aalisin talaga yon. So, 4 na gamot ang aalisin sa inyo araw-araw. Meron po ba kayo naging takot nung sinabi po na aalisin yon, sister? Noong first month actually, sinabihan ko si Father Philip, alam mo, iniinom ko pa rin ng gamot ko kasi mamaya mag-shoot up yung aking di nangyari sa akin, baka bigla akong mamatay. Pero sabi niya, ay talaga, matigas ang ulo mo. Pero makinig ka lang, sabi ganyan. So, pag sabi niya sa akin na makinig ka lang, para naman akong sa kanya, napahiyaan na rin pag sinabi niya ako, nung sabihan niya ako na matigas talaga ang ulo mo. So sabi ko, kung talagang kaya nitong pagalingin ako na without any meds, so importante siguro talaga na maniwala muna ako at mag-try kasi there is no harm in trying naman. Okay. So, yun, sister, sa seminar po natin, hinihikayat natin yung mga kababayan natin na gumamit lamang ng essential nutrients at yung pagbabawal dun sa mga synthetic chemicals, of course. And bilang bahagi po ng pangalaga sa kalusugan. So, nagkaroon po ba kayo ng takot na pangamba na sabihin po nga ni Doc na alisin mo na to? And then, kahit si Father Philip sabi sa inyo, itigil na rin. Doon sa pagkakataong yon, ano po yung naging deciding factor? Para sa akin, natatakot nga din ako. Baka nga may hindi totoo yung epekto ng mineral na ito at saka yung tubig. Pero siguro, palibasa, religious ako, may kasamang dasal. So every time na iinom ako ng tubig, ang ginagawa ko talaga, I really ask the Lord na gawin itong instrumento na gumaling ako without any synthetic medicine. So, na-realize ko na napakahalaga pala kahit 'di ba habang kumakain tayo, ordinaryong pagkain, nagdadasal ka. How much more kung sa iniinom mong mga medicines, sa yung mga sinusunod na mga patakaran, halimbawa sa makabubuti sa iyong kalusugan, you can also ask God for that. Ayun. So, yun talaga. Sa nakita nyo naman, di ba, sister, if I may add, sa ating first slide ng ating pong seminar, we really tribute yung yung konsepto na to sa Panginoon. Okay? So, sana you get to see the seminar. So, nagkaroon po ba ng adverse reaction, sister, sa inyong paggamit ng Ionic CMD at yung pagsunod ng konsepto? At kung meron man, ano po yun sa inyo? Sa aking tingin, wala akong yung sinasabi mo noon sa seminar na mga effects o di kaya yung detoxification process. Wala akong na-experience na hindi maganda. Okay. So talaga, wala po kayo doon kasi kasama po mga kaibigan sa detoxification process o yung Herxheimer's reaction, yung nausea, diarrhea, pananakit ng ulo, pwede po yung mga muscle aches. Wala kayong naramdaman na ganun, sister? Hindi siguro.
sanay na ako sa mga ganun sakit. So, hindi nyo na ma-distinguish? Hindi ko na ma-distinguish kung alin ba yung epekto or hindi. As a matter of fact, nagagandahan pa nga ako kung merong, halimbawa yung nalilinisan yung aking katawan. Mas gusto ko yon dahil oftentimes nahihirapan ako na magbawa yung kaya mapag-ihi or whatever. So, yung process na nangyari sa akin, the more na nagandahan ako dahil nalilinisan nga yung katawan ko. So, imbis po na naging discomfort sa inyo, yung tinatawag nating Herxheimer's reaction, mas komportable pa kayo tuloy? Oo, actually, mas for me, advantageous yun. Okay. So, hindi kayo nahirapan, that means to say? Hindi kayo naman. nahirapan. Okay. So, kadalasan po kasi na yung isang tao, nagiging negatibo yung kanila pong reaksyon kung sila sabihan sila na wala silang dapat inumin kundi tubig lang. At very negative sila doon. Parang meron agad silang issue. Lalo na kung ipinagbawal na yung mga refined food, junk foods, at yung mga sobrang tatamis, and iba pa. Parang po may balik yung kalusugan na yun. Ano po masasabi nyo tungkol dito? When it comes to that matter, siguro sasabihin ko na talagang isa ako sa mga hindi rin makasay no sa mga bagay na yan. So, more or less, mga every now and then, pa rin ako, babalik pa din ako. Kumakain pa rin ako minsan-minsan ng mga ganon. Pero sabi ko nga, siguro kung kaunti-kaunti man lang, hindi naman palagi, once a week o once. So, ang nakita ko sa aking experience, hindi naman masyado talaga na totally mong iwawala 'yon. Alam mo ba, pagkain ng tinapay, so I really eat bread. Kasi hindi ko kayang walang bread. Pero alam mo ba, kung kumakain ako ng 3 o 4 na tinapay, ang isang slice lang talaga ang kinakain ko. Yun lang. Okay. So sister, kayo po, sa amin po kasing seminar, sinasabi po namin lagi sinasabi ni Dr. Paragas na when you are diabetic, pag sinabing bawal talaga. At kung pwede rin. So, yung part, ang sinasabi namin, kung susundin mo to, plus yung tubig at mga mineral, in 4 weeks, marirecover mo. Manunormal yung blood sugar nyo. Kayo po ay inabot ng ilang buwan? Bali 4 months. Ano po yung naging dahilan, sister? Yun na nga po ang dahilan kung bakit. Kasi tumagal. nakikita ko bakit tumagal. Kasi nga, medyo matigas nga po ang ulo ko. So, siguro talaga kung I will follow it religiously, yung sinasabi nila na, pag sinabi sa yung bawal. Pero sa akin po, every now and then, nakakain po ako ng bawal. Yun ang katotohanan. Nagdaya ka, sister? Opo, parang nagdaya talaga ako. Kaya siguro, yun ay na-attribute ko na, bakit hindi ko agad nakuha yung tamang resulta, yun siguro talaga at dahilan. So, sister, after several months, nag-normal pa rin kayo Ibig sabihin, sumunod din kayo later on. Oo, actually, nagsusunod naman talaga ako. Sumunod ka na ng 100%, hindi 99% na lang. Hindi, siguro 80%. Pero sister kahit 80% lang yung sinunod nyo, you got a normal blood sugar. Oo. That's why, kayo mismo yung nagbanggit kay Ma'am Vernie that you are willing to do this interview na, and we are very thankful to that. So ano po yung naging, so talagang at the end, sumunod pa rin kayo dun sa concept. So, yung lalo sa diet. Oo. Ang kasi doon, hindi lamang yung diet, hindi lamang yung tubig at mineral, pero nakita ko talaga ang kahalagahan ng pagkain ng mga raw leafy vegetables, tsaka yung mga bagay na mas masustansya. Sister, dun sa diet concern, kasi ito po yung laging pinag-aawayan, quote and unquote, ng mga diet patient, mga diabetic patient at ni Dr. Ren, ano po. At kayo po ba yung nahirapan, lalo na dun po sa malaman nyo yung diet issue na yon, diet concerns na yon, kayo po ba ay nahirapan na sundin siya? Natural, nahihirapan ako kasi sabi ko nga noon, ako nakakagutom naman. Talagang parang nagugutom ako. Kasi kung susundin ko yung sinasabi ni Doc, parang medyo hindi ko rin ata kaya. Kaya lang sabi ko, I will try to look for some means and ways kung ano ba ang pwede kong kainin na hindi ako magugutom at ano ba talaga yung pamamaraan para maabot ko yung inaasam kong result. Ganon. So, sinunod yun. Ilang buwan nyo po sinunod na talaga yung, yung ating pong diet at yung tubig at mga mineral? Siguro yung mga third months,
hanggang 4th, yan, sinunod ko talaga And siya. on the 4th month, you Nakuha had the ko result. talaga, oo. Ano po yung naging result, sister? Normal talaga lahat. Ano po yung range po niya, if you can still remember? Mga nakakaraan, mga 300 plus pa yung aking blood sugar. Tapos, medyo mataas pa rin yung cholesterol ko, okay nang laman. Pero sa blood sugar lang nagkakatalo. So, doon ko na-realize na noong pagkakita ko ng resulta ko na normal lahat, so sabi ko, it's a matter pala talaga of maging faithful ka sa mga kinakain at wag mo kainin yung bawal, kainin mo lang yung gusto mong kainin. Salagang discipline. Opo. Discipline talaga. You lose, nagbawas po kayo ng timbang, di po ba? Opo. Ilang kilo po yung nawala sa inyo? From 145, naging 130 na lang ako ngayon. At yung po bang pagliit nyo na ngayon, ay nakaramdam kayo ng panghihina kahit na wala yung kanin? Kasi kinakatakot po ng iba, kung wala daw yung kanin, dahil inaalis natin yung rice, manghihina sila as the source of energy. Kayo po ba nakaramdam ng panghihina, sister? Parang hindi ako nakaramdam ng panghihina. Ang nararamdaman ko, yung naging active pa rin yung katawan ko. Mas active ba siya? Mas na-active ako. Tapos hindi na ako masyadong, kasi kahit ang pagbaba ko sa hagdan, sa halip na 1, 2, 3, ganyan. So, dahan-dahan akong bumababa. Yung halimbawa, magsakay ako ng tricycle o di kaya sa jeep. Na-remember ko nung nag-mission kami noon sa mga coastal region, hindi halos ako makasakay ng bangka. Oo, ganun talaga kahirap at ang sakit ng aking tuhod. So ngayon, hindi na masyado. And talagang mas energetic kayo. Kung i-compare nyo po in a percentage, yung energy nyo noon nang gumagamit kayo ng 4 na synthetic chemicals in a day, saka yung energy nyo ngayon, ano po yung difference ng kaniyang percentage? Siguro nabawasan ng aking, siguro naging, kumbaga, pwede mo dagdagan ng 20 yung aking... Percent? Oo. 20%? Oo. At wala pa kayo iniinom na gamot? Opo. So really talagang hindi siya nakadepende sa gamot? Wala talaga. Pero at this point ba, sister, naniniwala pa rin kayo, 10 years before, sinabihan kayo, your diabetes will be for life? Ngayon po ba naniniwala pa kayo sa sinasabing yon? Ngayon po talaga naniniwala na ako na hindi po totoo yon. Hindi yan totoo. So yun ang parang bakit ako nagbigay ng permiso na maging magbigay ako ng kaunti kong experiences. So para maipakilala ko sa tao na makakatulong pala talaga kung tayo ay magbabago ng lifestyle, pagkatapos itong mineral sa ating katawan is very important. Okay. Sister, pwede po bang mabigyan nyo ng idea? Kasi napakarami pong takot sa paggamit po ng ating diabetic diet dahil wala na daw silang kakainin. Totoo po ba yon na wala na talagang kakainin pag sinunod yung diabetic diet? At kayo po, ano po yung mga samples ng food na tinake ninyo para talagang at the end, after 3 months, finally, normal na ang inyong pong blood sugar? Hindi po totoo yon na wala na kayong kakainin. As a matter of fact, pwede nga tayong kumain ng karne. Basta hindi lamang yung matataba. Yung mga lean meat, ganyan. Tapos sa aking experience, napakaganda kung marami tayong fresh green vegetables na makakain. Tapos yung kumakain ako ng carrots, tsaka yung basta yung mga Well, hilaw. sister, yung carrots, bawal yan, ha? Ay, pero sabi ko, root, deep root. Oo nga, pero kahit siya bawal, kinakain ko siya. Oo. Kaya pala tumagal talaga, sister, eh. Okay. Marami akong kinain na bawal, pero mas maganda sa katawan ko kasi yun, eh. Hindi lang. Okay. So, balikan po natin, sister, example lang, in a day time, sa isang araw, ano po yung nagiging regular meal ninyo during the diet time na kailangan nyo pong sundin? Alam ba, sa morning, kakain ako ng isang slice na whole, yung wheat bread. Bawal, sister. Bawal yan, pero yun ang kinakain ko. Kasi wala akong ibang kakainin, eh. Sabi ko, yan. At tapos, meron kung may ista, yun na aking ipapalaman. Tapos sabi nila, bawal din daw kamatis, di ba? Kasi namumula yan. Pero kumakain din ako ng kamatis, tapos may... Pero hindi ho bawal ang kamatis sa ating diet. So, yan, kamatis, pagkatapos may celery, gano'n. Tapos, halimbawa, pero nilalagyan ko siya ng mayonnaise. instead na
So, actually po talaga, hindi naman sa nakita ko na kahit yung mga bawal minsan, pero kinakain ko pa din, basta hindi lang ako magmi-miss nung drop ko. At saka nakita ko, basta faithful ako sa dami ng tubig na iniinom ko. No? Yung dami po ng tubig, tapos yung equivalent drops na pwede nating ilagay dyan, yun ata ang pinaka-importante. Pero nga, siguro kung ako yung nagpalo sa mga hindi dapat kainin, mas maganda talaga Mas maaga. siguro. Mas maaga siguro, sister, yung pag-recover. Ano? Okay, so yun po yung reminder natin. Ito po yung sinasabi natin sa ating mga tagapakinig na at sa lahat po ng pasyente ng mga diabetic, marami po tayong diabetic patients na nanonood ngayon. Ito po sinasabi natin na yung 4 weeks po na binabanggit namin na mag-normal po ang blood sugar nyo, kailangan 100% sundin nyo yung inyo pong diet at yung tubig at mga mineral. Kasi po kung hindi nyo susundin yan kahit konti lang, sabihin yung hindi nyo sinunod, hindi pa rin po yan magno-normal. Okay? So, si sister po ang patunay na talagang it will take time kung hindi po kayo susunod doon. Okay, sister, so bago po kayo sumunod sa paggamit po ng konseptong tubig at mga mineral, matagal na panahon na umasa po kayo sa paggamit ng synthetic na gamot. And, pero sa maikling panahon po na ginamit nyo yung ating concept, 3 months, 4 months, meron pa po yung daya, quote and unquote, ano? Meron kinaramdaman talagang magandang epekto sa katawan nyo. Sa ngayon po, anong advice ang maibibigay nyo po sa ating mga tagapakinig? Ang may advice ko lang po sa lahat ng mga diabetic patients, lalo na yung sabi nga nila, naging alipin ka ng mga pag-inom ng gamot na yan, ng mga makakabigay naman sa iyo ng mga hindi magandang epekto sa ating katawan. Siguro po talaga importante, maniwala lang tayo na sa pag-change ng ating lifestyle, lalo na yung mga pagkain kinakain natin, exercise, number 1, tapos yung tamang dami ng tubig na dapat nating inumin, at kasama na po yung mga dapat na kainin natin. So, makikita po natin na wala pong hindi pwedeng gagaling. Yan ang na-realize ko. Opo. So, sister, dahil dun sa nangyari na yun sa inyo, kami po'y nagpapasalamat na talagang after na nag-normalize yung blood sugar nyo, talagang naging very eager na rin kayo to share. Ano po, si sister po isa ngayon sa aming mga pinaka masisipag na advocates na po na talaga nag-share kahit kanino ng ating pong concept tubig at mga mineral. Ano po ba yung feeling, sister? Kasi ako mag-explain, I know the feeling, pero sa inyo pong part, ano po yung naging triggering device na ngayon ay talagang wala po kayong kasawa-sawa sa pag-share nito pong ating concept sa kahit kanino? Nakakatuwa po at nakakalugod po yung ganong kondisyon na ginagawa niyo. Kasi para sa akin, whatever good you have experienced, it is something to be shared. Kasi nangyari yan sa buhay mo, nagaganap yan sa buhay mo, hindi mo dapat na sarilinin yan. Whatever good you have experienced, you have to share it to others. So para yung word of God na kapag ito ay na-realize mo na makabubuti sa'yo, and it is really the thing that makes you alive, so you cannot but share it. Ako, sister, I can relate to that, kasi sa tinagal po ng panahon na nandun tayo sa media, and then now with INXCMB, talagang hindi maialis, hindi mo yung sabi nga, nagsusumigaw na damdamin, na para lang maikwento mo sa isang tao. Yung ba, sister, nararamdaman nyo din ngayon? Oo, nararamdaman ko talaga yon. Kasi bakit naman hindi ko dapat i-share yon? Kasi yung iba, ang nangyayari nga, napapaalipin sila sa mga synthetic medicine na hindi rin naman talaga sila gagaling. So, ilan sa mga pari natin dito sa Archdiocese of Cáceres ang namatay sa sakit na ito. Na kahit na twice pa silang nag-e-inject ng insulin. So, in a matter of how many months, namamatay din sila. Nakakalungkot po, sister. I'm in Diocese of Camarines Norte sa Daet last week. And Sister Vanji, magandang araw po. Si Sister Vanji ay nabanggit niya na talagang marami daw mga pare ngayon. Ay, hindi lang mga pare, kundi lahat na ganun ang kondisyon. Bata pa may sakit na. So ano po yung advice na pwede nyo mabanggit sa kanila ngayon? At talagang sabi ko nga po, nandun na. Alam nyo na, this is the good news that we really have to share.
part of the good news na pwede natin i-share sa mga tao? So, nare-realize ko po ito na kahit sa mga eskwelahan, dapat natin itong i-share sa mga teachers. Bakit po? Kasi kahit po pala yung mga bata pa, pwede nating matulungan. Kasi nga ang karaniwan, kung nakikita po natin, almost majority ng ating mga nakikitang advertisement sa TV, sa radio, lalo na halimbawa mga vitamins pero wala namang mineral, 'di ba? Wala kayong mapapansin natin na kulang sa mineral ang kanilang mga kumbaga yung elements sa mga meds at saka sa mga vitamins na iniinom ng ating kabataan. So nare-realize ko, gaya ng isang beses na nagtanong ako kay Dr. Paragas, na ang mga bata daw bibigyan kaagad ng mga ano ba yun, yung halimbawa ina-inject na meron na silang mga injectable sa immunization na nakikita ko na hindi yun masyadong importante at nagiging sanhi pa rin yun para mamatay ang mga bata. So, why not try sa mga babang ano pa lang yun sa mga bata na i-try na rin natin ang ang ionic sa kanila. Mineral, at this early. Opo. Yun ang ano ko. So, sa makalipas po yun na maramdaman yung magandang epekto ng essential nutrients at yung nutrients na tubig at mga mineral, ano po ang comment nyo dito? Dietary food supplements have no approved therapeutic claim. Any comment on this? Siyempre, magkataka ka bakit walang approval yan. Kasi yung na-remember ko nung nagbigay sorry po, si doktor tungkol doon sa kay Duchamp. 'Di ba? Nakita mo na kung titingnan natin kahit sa mga sa mga medications, sa mga pharmaceutical product, grabe ang competition, 'di ba? So, kahit pa sabihin mo na may approval 'yan, kahit sabihin mo pa na kahit sabihin pang walang approval, kung nakikita mo naman na epekto sa sarili mo. Samantala yung marami silang mga approved na mga ganyan, halimbawa yung mga formula nila sa mga gamot, sa mga sipon, sa mga syrups, wala naman din nangyayari, di ba? So, siguro sister, ang masasabi po natin, ang importante, yung naramdaman mo. Sa buhay natin. Yung naramdaman mo, hindi kung ano lang yung nakalagay dun sa label. So, sister, kanina po, while on break, napag-usapan po natin yung problema talaga. At ito po yung isang malungkot na pangyayari. I don't know, malungkot sa mga pasyente, swerte ang pharmaceutical industries. Kasi, diabetes is the number 2 sa top 10 diseases na kumikita ng billions of dollars sa buong mundo. Okay. Yes. Number 2 po siya, no? Next to cancer. Number 3 po yung hika o yung asthma. So, ngayon sister, dahil sinasabi nga nilang for life yung sakit na to. So, ano po ba talaga? Kayo po dating diabetic sufferer, nagtitiis kayo tungkol sa diabetes. Ano po ba talaga yung problema na naging dahilan bakit ganun na lang kalaki yung bilang ng mga diabetic patients sa ngayon? For me, siguro yun talagang lifestyle natin ngayon. Lalo na halimbawa, kami, pag nagmi-mission kami, sabihin ng pare, wag niyong kakalimutan na pameriendahin sila, sister, pag dumalo sa bahay nyo. Realize ko na talaga palang kinakailangan lang ang ano yan, magko-control talaga tayo. So, hindi lahat ng dapat na ibinibigay na pagkain, o mga binibigay na sinaserve na pagkain, kainin mo yan lahat. So, know what you are to take. Okay. Manabanggit nyo rin po yung tungkol sa mga kabataan at napaka-importante, ngayon pa lang ay turuan na natin sila. Any more to that, sister? Para po sa mga nakikinig sa ating mga magulang na ang mga bata, hindi nila tinuturo ang uminom ng mas maraming tubig o enough na water at hindi nila tuturuan na kumain ng sapat na gulay, no? So, napakaganda po na meron din akong isang narinig na doctor siya. So, sabi niya kung magre-retire daw siya sa kanyang trabaho, magpapagawa raw siya ng isang preschool, para maturuan lang niya yung mga kabataan na kumain at uminom ng tama. Pero sa mga magulang talaga po, ito ang aking hinihingi sa inyo. Kung pwede, turuan ninyo ang ating mga kabataan at
kumain ng tamang pagkain. Dahil kung hindi po natin sila tuturuan, sino po ang magtuturo sa kanila? At kung hindi natin sila naturuan, ganun din po ang gagawin nila sa mga susunod na henerasyon. So ano pa mangyayari sa ating henerasyon? Ano pa mangyayari sa ating mga kabataan? Sabi natin sila ang pag-asa ng bayan. Paano kung bata pa, namamatay na sila dahil sa hindi wastong pagkain at hindi wastong attitude sa lifestyle. Okay, so nasabi niyo rin, sister, meron kayong gustong i-share sa ating mga kababayan ngayon na nakikinig tungkol naman sa kanilang spiritual. So para sa akin, ang importante po talaga kung gusto natin na ma-maintain ang ating health, hindi lamang po yung pangkatawan na ating hihingin. Kasi ang importante po, spiritual at pangkalusugang pisikal. So kung tayo po ay nagdarasal, hindi ba ipinagdarasal natin yung mabuting kalusugan? So importante sa buhay ng tao na kapag tayo ay nagdarasal, hingin din natin sa Panginoon ang kalusugan ng ating kaluluwa. So kung malusog ang ating kaluluwa, it will follow na lulusog din ang ating katawan. Okay, so with that, sister, kami po ay isang napakalaking pasasalamat po ang nais po namin iparating in behalf of Ma'am Vernie and Doc Ren sa pagpapahintulot niyo po na magkaroon ng panayam ngayong hapon para po sa inyong panghuling mensahe sa ating po mga kababayan. Para po sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon via internet or sa radio, ang ating pong kalusugan talaga ay yan ang ating kayamanan. So kung ating pong tingnan, ating pag-aaralan kung ano ba ang mas nakabubuti sa ating katawan, yun po ang ating gawin. Napakarami po mga pagkain na nabubusog lang tayo pero wala naman po yung nakukuha ang ating katawan, hindi po ba? So pag-aralan po natin kung ano ang tamang pagkain, paano ang tamang pagluto, at kung paano talaga natin mabibigyan ng magandang kalusugan, lalo na po ang ating mga kabataan. Okay. With that po, sister, maraming salamat at binigyan niyo po ng pagkakataon na makapanayam kayo ngayong hapon.